everyone and welcome back on my channel, especially sa inyong mga JVFs or the Julie Vega fanatics. How is everyone doing? I do hope na nasa mabuti kayong kalagayan. And if you are a new visitor to my channel, don't hesitate to subscribe, like, and share. And I promise na maghahatid ako sa inyo ng mga balita and very interesting and entertaining stories tungkol sa nag-iisang soap princess of the 80s na si Julie Vega. And nandito na naman tayo for this week's continuation of our last week's vlog. So ito yung pinakahihintay ninyong part 2 sa filmography ni Julie Vega. Recently after my first vlog ay gumawa ako at binalikan ko ang filmography ni Julie. And I forgot to mention na ang pinakaunang movie kung saan ay naging extra si Julie bilang anak nila Joseph Estrada and Boots Anson-Roa. Yun nga lang ay hindi na nasabi ang title ng pelikula, ngunit ito ay ipinalabas noon ding taon ng 1975. And alam nyo rin ba na even before appearing on her first or Mediplaster na commercial, ay lumabas na pala itong si Julie sa isang cameo role sa pelikulang Hotdog Unang Kagat, kung saan ay kasama rin niya ang child actor noon na si Roderick Paulate. Ang Hotdog Unang Kagat ay ang musical movie ng sikat na group singers na The Hotdog. At syempre, ito ay pinalabas din noong 1975. And now, going back on Julie's filmography. Alam niyo ba na after ipalabas ang very successful na mga mata ni Angelita, ay sinabi ni Mang Larry in one interview na marami raw ang mga artistang nag-complain sa bakuran ng LSP Productions dahil sila ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na makasama sa nasabing pelikula. Kung kaya naman, tamang-tama ay naisipan ni Dr. Larry Santiago na magkaroon ng part 2 or ng sequel ang mga mata ni Angelita. At dito ay nabuo ang pelikulang Angelita, Ako ang Iyong Ina, Part 2. At sino-sino nga ba ang mga artista na nag-complain or kinausap si Mang Larry dahil hindi sila nakasama sa mga mata ni Angelita? Ito ay sila Rudy Fernandez, Chiquito, George Estrigan, at marami pang iba. At sa unang pagkakataon ay nakasama ni Julie ang movie queen ng Philippine showbiz na si Miss Susan Roses. At alam niyo ba guys, ay sa kauna-unahang pagkakataon ay pumayag na gumanap si Miss Susan Roses sa isang mother role. Napakaganda niya. Higit na maganda. Kaysa inaasahan ko, nakita ko na sa aking mga panaginip. Kung matagal kayo nagkalayo, hindi kayo kilala ng inyong anak. Angelita, anak ko. Ako iyong ina. At ang ama ni Angelita naman ay ginagampanan ni Mr. Dante Rivero. Magandang araw po. Alam nyo, kaya hindi kayo makalakad dahil ayaw nyo. Naawa kayo sa inyong sarili. And again, the movie was supported by a lot of big stars. Kundi dahil sa kanya. Aalis na po ako. Eto na pong baril nyo. Ano ba pangalan mo? Angelita po. Angelita, salamat ha. Bakit kaya? Kasi ho, ini-start nyo, hindi pa ho naka-switch. Ba, oo nga pala. Hindi ko na-switch. Maandad na. Hanga ako sa'yo ah. Bay, para kang genius. Tuminom ka ba, Jen? Para kami matang angel, nakikita mo nangyari. Halika, hatid na kita. Saan ka pupunta? Sige ho, salamat na lang po. Hindi, papasyal kita eh. Sige ho. O, ito na lang. Bumili kang candy. Masama ho yan sa ipin eh. At saka isa pa ho, nakakasira ho yan sa kutis. Hindi, puro candy nga kinakain ko eh. Kaya, ganun ba? Nakakasira ba ng kutis? Mahal na Birhen, tulungan niyo po ang aking ama. Gapang! Tumigil ka! Ikaw si... Biko!
Angeline! Naku! Ano, Angeline? Kamusta? Ang ganda-ganda mo nga. Ang laki-laki mo na. At ikaw pa shade-shade ka pa, tsaka pa wheels-wheels ka pa ngayon. Pa-wheels-wheels. Chideng yata yan. Oy, bigyan mo siya ng biko. Dali. Ako magmerienda ka muna. Siya ba ang misis mo? Mang misis, ano ko sira? Helper. Kasi ani ba itong bakal? Kayo ho, saan po ang tuloy niyo? Babalik ako kay Janet. Ipangako niyo sa akin, mamahalin niyo ang aking mama. Hindi na ako bulag! Nakapita na ako! Ang gantimpala ko sa iyo, ang salita. Dahil sa iyong kaisip na pananalig sa akin. And as expected, maaari bang hindi ito kumita? Ito ay naging box office nang ito ay pinalabas noong 1979. At ang pangwalong movie na ginawa ni Julie ay ang Pompa. At ito ay pinalabas noong January 18, 1980. Harang-harang ka sana! Kamusta po kayo? Policarpia Mendez, Luca Purukos, my name is. Para madaling tandaan, tawagin niyo na lang ako ng Pompa. Oh, palakpak naman dyan oh. Naganaan akong sumayaw at umawi. Yan. Thank you. Maraming salamat sa pagpalakpak ninyo. Paro-parong bukid, paro-paro. Pagkatapos ng 3 sunod-sunod na heavy drama, ay medyo naiiba naman ang role na ginagampanan ni Julie sa pelikulang Pompa. Ito ay lumalabas na isang fantasy, drama, and thriller film, hinaluan ng konting horror. Ang istorya ng Pompa ay tungkol sa isang batang nagtitinda ng bote at dyaryo at isang araw ay nakatagpo ito ng kalahating sako ng gold bars or mga ginto. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ito palang mga gold bars na ito ay isinumpa at kung sino ang makakakuha nito ay mamalasin. Nang ito'y inuwi ni Pompa ay tuwang-tuwa ito na dinala at ipinakita sa kanyang nanay. At nang pababa pa lamang ang kanyang nanay upang puntahan si Pompa, ay nadulas ito sa hagdan na siya namang ikinabagok ng kanyang ulo at ito ay tuluyang namatay. Nay! Ako Pompa. Nadala ko ha! Ganyan! Sus, Marion, ba't mo tulungan yan? Makakabili na kayo ng bagong bagyan niyo, Nay! Ikaw mo yan! Ikaw mo yan! Ah! Balik mo, ginto dyan! Balik mo! Hindi ba nadadama ng bit yan? Ay, sinumpa! Ay naging ulila na itong bata. Kung kaya naman, isang araw ay kumatok ito at pumunta sa bahay ng kanyang ninong at ninang para ito ay makituloy. Pero sa kasamaang palad na dala ng sumpa, ang bahay naman ay nasunog. Kung kaya't ang kawawang si Pompa ay pinalayas at wala nang tumanggap pa sa kanya. At isang araw, ang mga ginto ay itinago naman niya sa balon. At dito niya na nakilala ang kanyang naging pangalawang pamilya na ginagampanan naman ni Mrs. Zenith Briones ni Anthony Alonzo at ang child star noon na si John Hernandez. Tamad ka talaga, no? Sinong tamad? Katatapos ko lang maglinis ng bahay eh. Saan ka pupunta? Sasama ako sa'yo. Bakit? Wala na kasi akong bahay. Pati naman ako naiiyak sa inyo eh. Hindi po ba tayo kakain? Sino ka ba? Siya si Pompa. Kaibigan ko siya. Ulila na rin siyang katulad natin. Wala siyang matutuluyan, kaya isinama ko.
Kung papayag po kayo. Bakit ang hindi? Pero magluluto pa tayo. At ito na bali ang kumupkop kay Pompa. At sa pinakaumpisa ng storya ay ang mga magulang nila Asenith Briones at John Hernandez ang nagmamay-ari ng nasabing mga ginto. At ito ay pinasok ng grupo na ginagampanan naman ni Ruel Vernal at pilit na kinuha ang kalahating sako ng ginto. At nang manlaban ang mga magulang nila Asenith ay binaril ang mga ito. Ngunit sinabi ng ama na kung sino man ang magtangkang kumuha sa mga nasabing ginto ay maghahatid ito ng kamalasan at kamatayan. Ito! Magkaibangan niya. At sinusumpa ko. Sino man ang bangkin sa mga para sa ginto niya? Ibamamatay! Sinusumpa ko! Kasama rin sa pelikulang ito sila Miss Elizabeth Oropesa, sila Matimtiman Cruz, si Balot, at marami pang iba. At syempre pa, ang pelikulang Pompa ay naging box office hit sa takilya. And ang number 9 movie ni Julie ay ang Anak ng Atsay. Alam naman siguro nating lahat na naging matagumpay ang pelikulang Atsay ni Nora Honor noong 1980. Kung kaya naman ito ay naisipang gawa ng sequel ng Larry Santiago Productions, kung kaya nabuo ang pelikulang Anak ng Atsay na ipinalabas noong September 18, 1980. At syempre, sa unang pagkakataon ay nagkasama sa isang full-length movie ang nag-iisang superstar na si Nora Honor at ang famous best child actress na si Julie. Bago pa ito ay nagkasama na si Julie at si Nora Honor sa Mga Mata ni Angelita kung saan ay gumanap sa isang cameo role si Nora. Kung kaya ay naisipan ni Dr. Larry Santiago na pagsamahin na sa isang malaking pelikula ang dalawang malaking artista. Ganyan talaga ang buhay dito sa mundo. Mayroong mga mahirap at mayamang tao. At syempre, sa pelikulang ito ay lumalabas na nagbunga at nagkaroon ng anak sa anak ng kanyang amo noon na si Dante Rivero. Ano iniiyak mo dyan? Hindi ka pa napapalo ah. Kasi inay, kailan dumami pa ang suki natin doon sa lugar na yun. Kailan pa tayo lumipat? Wala na tayong ginawa kundi maglipat eh. At dumating sa punto ang kinatatakutan ni Nora nang finally ay magkakilala na si Liza at ang kanyang ama. Inay, sinasama ko ako ni Itay, mamimili daw ko kami. Hindi ako sasama sa kanya. Sasama ka sa kanya? Hindi ako sasama sa kanya. Ayoko sumama sa kanya. Hindi kita may iwan ni Nay. Anak, pakinggan mo sasabihin ko. Hindi mo ako mahal. Lisa, anak, mahal na mahal kita. At ito ay tumira sa malaking bahay kasama ang madrasta nito na ginagampanan ni Marisa Delgado at meron itong anak sa una na ginagampanan naman ni John Hernandez. Ay, ko pala. Sinasabi ko na ikaw pala ang nagbasa sa akin. Ha? Bagay to sa'yo. Sige, walang iya. And syempre pa, as a typical stepmother, ay mataray ito at inaapi at sinasaktan ang batang si Liza. Kasama na rin pambubuli ng kanyang anak kay Liza. Talaga naman anak lang ng Achay ha. Achay lamang ang nanay mo rito sa bahay na to. Talaga? Sobrang na kayong dalawa. Talaga lalabang ka na? Talaga? Sige, subukan niyo lumapit. Daddy, wala akong kasalanan eh. Ulitin niyo, ha? 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 Ulitin, ha? But to make the story short, ay naging happy ending ang pelikulang ito. Dahil si Dante Rivero ay nag-offer finally ng kasal at mahal pa rin pala nito si Nora. At sila ay nagsama and they became a one big happy family. Iwan mo ako, nagtitinda pa ako eh. Mula ngayon, hindi ka na magtitinda. Pakakasalan kita. And ang pang-10 pelikula na ginawa ni Julie ay ang Mga Basang Sisiw ng BSH Films or Ben S. Hernandez Films at ito ay pinilabas noong February 1981. And this time, Julie was allowed to do a movie for another film outfit outside Larry Santiago Productions.
And first time na magkakasama-sama ang iba pang mga child stars kagaya ni Sheryl Cruz, ni Cheche La Torre, ni Julie, at ang baguhan at ang introducing on her first movie na si Janice de Belen. At ang mga magulang na gumanap dito ay sila Miss Helen Vela and Mr. Ronaldo Valdez. At napakaganda ng storya ng nasabing pelikula. Sa story, they were a very typical yet very happy family na naninirahan sa probinsya. Sabi nila, ikaw daw kakausapin namin. Picnic tayo. Picnic tayo. And one day ay umalis si Miss Helen Vela para maghanap ng trabaho sa Maynila. Dahil ito naman ay nakatapos kung kaya't nagkaroon ito ng magandang trabaho sa isang bangko sa Kamaynilaan. At kapag ka-weekends ay umuuwi-uwi naman ito para makasama ang kanyang pamilya. Pero sa kasamaang palad, nang ito ay paluwas ng Maynila, ay naaksidente ang sinasakyan nitong bus at ito ay nagkaroon ng amnesia. At ito naman ay sinamantala ng isang lalaking tumulong sa kanya na ginagampanan naman ni Mr. Romy Diaz. Dahil naman sa sobrang pag-aalala ng kanyang asawa at mga anak, ay nagpasya si Ronaldo Valdez na pumunta ng Maynila upang hanapin ang kanyang asawa. But unexpectedly, it came to a tragic end nang si Ronaldo Valdez ay masaksak nang ito ay manlaban sa isang mandurukot sa isang bus station. Gising ka pala. Oo nga. Igalangin na lang natin, ha? Sana yung lahat yung sakit. Tay, niliwas na po kayo. Para abutan sa nanay niyo. Tay? Oh, gising na rin kayo? Paano? Luluwas na ako para abutan sa nanay niyo. Kayo na bahala magluto ng almusal mo. Nilito lang po, Tay. Oo. Ingat po kayo, Tay. At syempre pa, ang apat na bata ay halos naging ulila na. Dahil sa pagkamatay na kalantat ay wala na rin silang balita sa kanilang nanay, kung kaya't ang mga bata ay napunta sa kanilang mga kamag-anak. Ang ilan sa mga ito, kagaya na lamang ni Julie, ay hindi naging maganda ang karanasan dahil ito ay minamaltrato ng kanyang tiyahin at tiyuhin na ginagampanan naman ni Miss Odette Can. So as the story goes, ay naging palaboy ang mga bata nang itong mga ito ay magkita-kita sa Maynila. And one time, ang mga ito ay nasa simbahan, ay nakita nito si Helen Vela at ito ay hinabol nila at tinatawag nilang nanay. Pero ito ay pilit na inilayo naman ni Mr. Romy Diaz at pinaalis nito ang mga bata para hindi makalapit kay Miss Helen Vela. And one time ay nag-away si Helen Vela at si Romy Diaz at nang sinaktan ni Romy, si Helen ay nauntog ang ulo nito at nagbalik ito sa kanyang pag-iisip. In other words, ay nawala na ang kanyang amnesia at naalala na nito na meron siyang 4 na anak na naiwan at meron siyang asawang naghihintay sa probinsya. Bumalik ito sa probinsya, ngunit sinabi ng mga kapitbahay at ng pari sa parokya na mga bata ay nawawala na at patay na rin ang kanyang asawa. But at the end of the movie, ay nakita rin ni Miss Helen Vela ang kanyang 4 na anak at sila ay muling nagsama-sama.
Talagang nakakaiyak ang pelikulang ito. And as a trivia for this movie, mga basang sisiw, alam nyo ba na ang BSH Films ay hindi nag-expect na ito ay kikita dahil ang mga kasabayang pelikula nito noon ay ang movie ng superstar na si Nora Honor na Bakit Bughaw ang Langit at ang ibang mga sexing pelikula nila Almo Moreno at iba pang mga big action movie. Kung kaya't itinuturing na ang mga basang sisiw ay isang surprise big hit. Naging box office hit ito na hindi inaasahan ng lahat. And Flor de Liza naman ang pang-11 pelikula na ginawa ni Julie. And this time ay sa bakuran naman ng 7 Stars Productions ni Mr. Jesse Ejercito. This was a great concept na naisip ni Mr. Ejercito na pagsamahin ang dalawang sikat na batang artista na gumaganap sa kani-kanilang mga top-rated soap operas na Flor de Luna at Annalisa. Ito ay sila Janice de Belen at si Julie Vega. Ang Flor de Liza ay nagsisilbing pangalawang pelikula ni Janice, kung saan ang ginagampanan nila ay magkapatid, ngunit si Flor ay illegitimate child at isang anak mayaman. At si Julie naman ay ginagampanan ang isang bastarda at syempre ay isang mahirap na bata. At ang ama sa pelikula ay ginampanan ni Mr. Eddie Rodriguez. Yung batang halos kasinlaki mo. Halos kay dad mo. Maganda rin pareho. Si Lisa. Naisip ko lang na it's about time that I tell you something. Si Lisa ay... Oh my God. At lumalabas sa istorya na ang tunay na minahal nito ay si Miss Daria Ramirez, ngunit hindi ito nakatuluyan dahil hindi ito gusto ng mga magulang ni Eddie Rodriguez dahil sila Daria isang mahirap lamang, kung kaya't ito ay nagpakasal sa babaeng hindi naman niya talagang mahal na ginagampanan naman ni Miss Baby Delgado. Dahil si Baby Delgado ay isang mayaman at ito ay makakatulong upang magkaroon ng magandang trabaho at umangat sa buhay at mamahala ng negosyo si Eddie Rodriguez. At nang maaksidente at mamatay sa istorya, ay hiniling nito na tumira si Liza sa malaking bahay upang ito ay mag-aral at magkaroon ng magandang buhay. Pero syempre, as expected, ay tutol dito at hindi ito tanggap ng tunay na asawa na si Baby Delgado. Yan ang hindi pwede mangyari, Mama. Pero kapatid ni Flor, si Lisa, iha. Ayokong maniwala. Papayag lang ako makapuntay ang batang yan dito kung hindi siya makikitungo kay Flor. Maliwanag ba yan, Mama? At kung ililipat niyo siya rito, katulong siyang papasok sa bahay na ito. Inay, sabi niyo po sa akin, hindi niyo ako bibigay sa kanila. Bakit ngayon? Alis ka na lang. Painitin pa ulo ko. Inay. Sige na, tama na. Kung kaya't ito ay pinagmalupitan, inaapi at ginagawang katulong, pero hindi talaga maikakaila na magkapatid si Flor at si Liza, kung kaya't ang dalawang ito ay naging very close at naging masaya si Flor sa pagtira rito ni Liza dahil ito ay nag-iisang anak din lamang. Bakit mo ba pinagpipilitan ang katawan mo sa hindi mo dapat lagyan? Hindi mo kaano-ano si Ramon. Ilagay mo yan sa utak mo. Kayo lang nga nagsasabi sa akin ng ganyan. At marunong ka nang magsasagot ngayon, ha? Baka nilalayo sa kapatid ko. Kapatid mo? Napakataas
na yata ng lipad mo. Ano ba masama kung magkalapit kami ni Flor? Bakit niya siya inahayaang makipaglaro sa mga kaibigan niya? Sa mga kaeskwela niya? Tapos, nilalayo niya siya sa akin na sarili niyang kapatid. Baliktad yata yun. Lisa, tama na. Kakampihan mo pa yung gagang yan? Huwag mong ambisyonin maging kapareho mo si Flor. Iisa ang itay namin. Kahit paano gawin niyo sa akin, kahit pasampalin ninyo ako ng 1,000 beses, kahit paibitin ninyo ako ng pabaliktad, kapatid ka pa rin si Flor. Umalis ka nga sa harapan ko. Umalis ka dyan! Ang mabait at mayaman na lola naman ay ginagampanan ni Miss Anita Linda. Hindi ba kabilin-bilinan ko sa'yo na wag ka makikipagkita sa batang yon? At ano yung sinasabi mong nalulungkot ka rito, ha? Thank you, Lisa. Thank you. Para saan? Basta thank you. Hindi ka nagsasalita. Nagbubunga nga ka. Yun ang kailangan sa mga taong katulad mo. Wala kang karapatan sa anak ko. Hindi mo kami palamunin at hindi mo kami sinusweldohan. Aksidente ang nangyari. Kahit nakatira ka sa isang palasyo. Ugaling gubat ka naman. Napakaganda ng plot ng pelikulang ito at talaga namang marami kayong kapupulutan na aral na nangyayari talaga sa totoong buhay ng dalawang pamilya. At syempre pa, ang pelikulang ito ay tumabo ng malaki sa takilya. And as a trivia, ang movie theme song ng pelikulang Flor de Lisa ay inawit ng sikat na singer na si Miss Coolie Desma. At dito sa pelikulang ito, naging very close at naging matalik ng magkaibigan si Janice at si Julie. And on the number 12 spot ay ang pelikulang Milagro sa Porta Vaga ng Fiesta Films International. Kung tutuusin guys, ayon sa kwento sa akin ni Dr. Perle Postigo, ang Fiesta International ay hindi naman talaga film production pero ito ay nabuo para gumawa sila actually ng isang documentary na eventually ay naging pelikula na ito ay sasamahan ng mga madre sa abroad. At ang pinaka-mother superiora nito ay kapatid ng veteranong aktor na si Mr. Leopoldo Salcedo. At kinuusap nito ang parents ni Julie dahil sinabi ng madre ng bumubuo ng mga production that when they were conceptualizing the said movie ay wala silang ibang nasa isip na gaganap nito at talagang bagay na bagay ang role kundi si Julie Vega lamang. Kung kaya't ito ay malugod na tinanggap naman ng parents ni Julie at si Julie na rin nang mabasa nito ang script. At ang pelikulang ito daw ay magsisilbing bilang pangmahal na araw or pelikula na ipalalabas na pangmahal na araw or Holy Week. Sa pelikulang ito ay ginampanan ni Julie ang isang dalagitang probinsyana na isang deboto ng mahal na birhen ng Porta Vaga sa Cavite. Was filmed entirely sa kabutihan, mabait at busilak na puso ay binigyan ito ng kapangyarihan ng mahal na birhen ng Porta Vaga at magpalaganap ng kabutihan sa mga taong nangangailangan. At binigyan din siya ng kapangyarihan upang ito ay makagamot sa mga taong may sakit, malubhaman or hindi. At ipinakita rin sa mga eksenang ito nung ito ay napanood ko na si Julie ay nakakalakad sa ibabaw ng tubig or sa dagat habang ang mahal na birhen ay nagkaroon ng aparisyon nang ito ay magpakita sa kanya ng makailang beses. And unfortunately for your information ay maraming nagtatanong kung meron daw ang pamilya ni Julie ng kopya ng nasabing pelikula. At ito po ay sinagot ko na sa ilang social media na sila po ay hindi nabigyan na kahit po ako ay wala rin po akong nabiling kopya nito noong araw. Dahil pagkatapos daw na ipalabas ito sa mga sinihan, ay hindi na nila nakausap or hindi na nila alam kung nasaan na ang mga nasabing madre na naging producers ng nasabing pelikula. And aside from Leopoldo Salcedo, ay kasama rin sa pelikulang ito si Ting Hocson and a cast of thousands. Bukod sa mga artista na nagsiganap dito, ay napakarami ring naging parte ng pelikula para maging extra.
And that's it for me for this week's vlogs, my JVFs. And abangan ninyo ang pinaka-last part o ang part 3 ng filmography ni Julie Vega. I do hope na nag-enjoy kayo as much as I do. And as always, I would like to thank you all sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, this has been Dennis Lester, and until my next vlog next week, kwentuhan tayo tungkol kay Julie.